boss, ano ba talaga? Ano? Sumasakit. Tapilok lang po, pero pagka tumatayo kung ano, sumasakit talaga. Ba't tumatayo? Paano siyang sumasakit? Kahit hindi ka nakatayo o kahit nakahang lang, kahit nakaganyan. Lumalakad daw siya na matagal, sumasakit. So, tagal na lakad, sumasakit. Sumasakit siya. Okay. Pero pag okay na po. Okay. Ang ibig sabihin yan, pag napapagod yung mga joints mo, siyempre nag-walking-walking. Ibig sabihin, wala lang sa timing yung talos joint yan, madali lang yan. Ngayon kasi, hindi pa natin masasample yan kasi ano pa yan eh, kailangan mong pagurin pa muna bago kumirot eh. Ngayon, dito kasi pangkaraniwan dito yung mga tapilok pag namamaga, minsan talaga kanina hindi na may ganun. Kumbaga yun ang sample, yung isa sample sa'yo, medyo observation pa. Pero yan, kaya nagkakaganon yan pag napapagod, nagkakaroon ng irritation. Dahil wala sa timing yung talus joint mo. Ang talus joint na may control sa ganon, ganyan. Yun naman ang very common din pag natatapilok. Napakangat ko kasi po. Sa basketball. Dali lang, higa ka. Kasi yung sa shoulder. Pero kung sa shoulder, okay. Isa magbuhat ko po kasi. Sige, Kasi nga, yung weights siya. Nagbubuhat to, maganda yung build-up ng ano. Malamang, minsan wala sa timing pag-ahon niya lang gano'n. Yes, baka hindi pantay, no? Yan, hindi proportion, pinilit niya gano'n. Siyempre, bugbog sarado tayo, ang daming ano yan, napakaraming tendon ligaments niyan dito. Sa shoulder natin, ang daming parts niya, no? May mga blood vessel din. Punong-puno ng ano. Siyempre, pag pinapuwersa, mali. Yan. Tapos, meron na tayong ito huwag niyong gagawin. Kunyari, alam niyong may parang injury kayo sa shoulder. Pag may pain na sa loob, pag natutulog kayo, or kahit ako po may pain siya, huwag niyo na munang i-gym kasi makakalala lang yun. Eh siya, yun nga, regular siya. Eh, siyempre, may swelling sa loob. Puwersahin mo. Ano mangyayari sa swelling? Tansyahin nyo na lang eh. Estimatein nyo na lang sarili nyo. Merong swelling sa loob. Hindi mo alam kung saan. Pero sa loob, alam mo, meron talaga. Siyempre, pag pinasa mo yan, eh, lalong magsuswell yung swelling, madadagdagan pa, lalong maiipit. Okay, hindi naman siya frozen shoulder. Malamang dun na lang yan sa pagpuwersa mo, hindi proportion. Hindi naman siya dislocated, hindi siya frozen shoulder. Lumalabas na lang kasi yung tendonitis. Ano ibig sabihin ng tendonitis? Overuse. Bugbog sarado pa siya na may swelling nga. Siyempre, puwersa mo, eh anong kalalabasan talaga? Sakit ulit. Madali lang yung mga kaso mo na yun eh. Pati yung tapilok mo madali lang. Para ka lang kumain ng lugaw niya. Nung una nga, hindi po makalakad para markas. Kung siya sana. Kung una di ka makalakad, ganun talaga hanggang 5 araw yun. Kasi nakatawa ko sa pinsan ko. Tumunog na po kaso parang Bitin pa. Hindi ka. Hindi kaya. Pinakata ko sa pisa mo. Yun nga, natatakot nga ako. Sabi ko baka mamaya mas lalong ma-dislocate siya eh. Hindi, nanonood sa akin to eh. Malamang Yun nga, tinuruan yun nga. Sabi nga, ito yung ginagawa ng 3M. Pero kita mo, dito kasi hindi nakakamatay yan. Kaya pag-aralan nyo, kung gusto nyo matuto ng ganito, yan bagay hindi nakakamatay yan. Huwag lang talaga dun sa mga ano. Upper. Oo, kasi ang hata kasi, Sabi. huwag lang talaga sobrang bata nang hahatake, tapos ang laki ng katawan nyo. Ang hahatake nyo, ilang taong gulang mo, 10 taong gulang. Hinahatak nyo na malakas, doon naman bibigay yan. Pero kung ganito nakalaki, kahit hatake nyo ng malakas yan, basta timing, o relax mo lang. Relax mo lang ha. O. Hindi mapipila yan, kahit 3 beses ko pang hatakin yan, or 4, hindi mapipila yan. Relax lang. Kasi matigas na yung mga ano yan. Kaya ako sinasabi, pag bata yung hinatak nyo, hindi pa kompleto mga buto nun. Relax lang. Kahit lakasan ko pa yan. Yan. Ito under observation pa to, pero may maganda nang nangyari dito, may ma-adjust na eh. Tandaan nyo, pag na-dislocate kayo,
Eh syempre, ilang segundo mamamagana to. Tatapilok ka. Mm-mm. Kahit hindi mo paalisin yung sapatos mo, maya-maya. 10 seconds na, lobo ka agad. Pag mali yung naging adjustment sa joint mo. Pero kung hinatak, tumunog, walang nangyari, walang namaga, nawala yung pain, ibig sabihin, bumalik lang yung tamang position ng buto mo. Pero malabo naman yung nagkakakrak. Kung natatapilok, kung pwede magkakrak. Depende kung sa talon, mami. Ayun. Galing siya sa layup. Saktong-saktong bagsak niya doon sa paa ng sapatos, sa sapatos ng kalaban niya. Siyempre, yung galing ka sa taas, yung impact mo, yung bigat niya, flash down ka ng gano'n na hindi naka-imbalance yung bagsak, nababasag yung mga yan. Yung dito, itong fibula na to, sa sobrang lakas na nababangal yan. Marami na pumunta rito na may dalang x-ray, nakikita natin nababasag yung fibula. Yung mga shaft nitong nung tibial shaft, nababasag. May kasi yan, may orca. Ito, mami. Ito, yung pinakalak niya, sa sobrang lakas ng tapilok, nababangal to. Yan ang kadalasan nababangal. Ito, tsaka itong fibula. Yan. Pero yung mga to, hindi, nagkakanda dislocate yan, pero hindi mo mababasa yan. Maliban na lang kung nalaglag ka sa hagdan, nasa second floor ka, tapakan mo, bato, ayun. Pero kung mga tapilok-tapilok lang, common, very joint lang, tapos yung mga shaft ang nababasag. Pero yung mga proximal bone, nasa 5% na. Pag nabasag yung shaft, dapat hindi mawala yung pamamaga, no? Oo. Pag nabasag yung shaft nun, hindi makakalakad to. Makakalakad to. Kasi pag dumiin, o kahit may crack, kahit may crack pag may crack, ang tagal ng recovery, 3 to 6 months pa rin ang recovery. Pero yung ganito kasi, namamaga, pag napapagod, ibig sabihin yan, nai-stress lang yung ligaments. Wala lang sa timing yung tinatawag nating talus joint. Yung may control sa ganyan, gano'n, ganyan. Siya yung, kaya nagkakagalaw yung nasa gitna, yung talus joint. Yun talaga ng pangkaraniwan na nag-dislocate. Pero sa x-ray kasi, pag mga mild dislocation, hindi na yun kinukonsider. No discrete fracture, no dislocation. Kasi mild lang, hindi na yun kinukonsider. Kumaga hinahayaan na ng gumaling. Pero kung ikaw ay talagang alam mo, naiirita ka sa buhay mo pagka naglalakad ka, namamaga talaga siya, pa-adjust mo, marami na kaming ganito. Pero siyempre, mas the best yung mag-a-adjust, yung may understanding sa mga joint. Yan o. Tapa ka. Balik tayo ron. Kaya kailangan ko talaga mag-aral-aral na yung kalit ay mapaiya. Relax na. Slim lang, may muscle lang. Sabi ko sa kanya, ang nipis-nipis mo, nag-deadlift ka. Anong gagawin mo? Sirain mo yung katawan mo? Sinira niya yung katawan. Pero ngayon, naayos ko naman. Pero siyempre, kailangan may gabay kayo dyan. Huwag kayong mag-testing-testing na sobrang bigat na wala kayong instructor. Kasi malulumpo kayo. Ayoko yung mangyayari sa inyo. Bata pa kayo, nakaganon na kayo. Eh paano kung wala ako? Hindi ko walang mag-aayos. Dilalaki kayo, masisira yung buhay nyo dahil sa mga kapusukan mo. Kailangan may instructor kayo. Para tabis. Yun. Ngayon, idol, ang pang-maintenance ng ganyan, kunyari, tumigil ka muna sa mga siyempre, nagbabarbell tayo. Maintenance mo, push up na ganito. Para palaging patutok. Yan eh. Kumbaga yung mga pads mo sa ibabaw, ubus yan. Yung mga regular na Okay, check mo nga. Okay naman pag ito, parang may movement lang na Tumutunog lang pero wala namang pain. O parang may nakaipit ang gano'n. Masakit? Hindi. Hindi naman, lang. Yan, pag nagbuhat ako, Sige. parang may isang way lang siya na masakit. Pero pag mga gano'n, wala naman na Kailangan malaman natin pag nagbuhat ka kung may way na bang masakit. Kasi dito, tansya ko na to, lumagotok na siya sa loob, wala namang pain. Push up nga, tignan mo nga, bigyan mo nga ng puwersa. Tignan mo kung may sasakit dito. Ganun, pain mo. Para malaman natin. Tapos yung sa paa mo kasi under observation pa yan.
Wala. Sige, ano ba yung isa lang? Wala. Ay, wala. O, sige. Okay, wala naman. Goods naman. Okay ha. Idol, napapanood mo naman ako, tsaka may contact na kayo dito. Mag-chat ka lang. Kailangan natin, kailangan syempre. Iyan lalo sa paa mo. Kumbaga, konti na lang yung ano yan sa walking pag sobrang layo. Obserbahan natin, no? Okay, yun na may adjustment dyan. Sige.